Matanda ka na. Ulyanin ka na. Baka kung ano-ano lang ang nai-imagine mo. Umuwi ka na sa probinsya at maghintay na lang ng oras mo. Iyan ang mga salitang dumurog sa puso ko. Hindi galing sa isang estranghero, kundi galing sa kanya. Kay Anton. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin at poprotektahan ang apo ko hanggang kamatayan. Sobrang sakit. Parang sinampal ako ng tsinelas na basa sa mukha. Ganyan ba ang trato sa akin matapos ang lahat? Walang galang, walang utang na loob. Para sa kanya, isa lang akong matandang mahina. Isang basahan na pwede na niyang itapon ngayong nakuha na niya ang gusto niya. Tinitigan niya ako ng mata sa mata. Walang bahid ng pagsisisi. Walang awa. Ang tingin niya sa akin ay parang isang langaw na umaaligid sa kanyang mamahaling pagkain. Layas, ang halos marinig ko sa mga mata niya, kahit hindi niya sinasabi ng malakas. Gusto niya akong mawala sa landas niya. Gusto niyang burahin ako sa eksena para masolo niya ang lahat ng kayamanan na pinaghirapan ng pamilya namin. Nakita ko siyang tumalikod. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit. Tumingin siya sa kanyang relo. Siguro ay may kamiting siya. O baka naman, may kikitain siyang iba? Baka ang kabit niya. Napansin ko ang pagngisi niya. Yung ngiti ng isang taong pakiramdam ay hawak niya ang mundo. Yung ngiti ng isang kontrabida na akala ay nanalo na sa laro. Kampanteng-kampante siya. Naglabas siya ng sigarilyo. Sinindihan ito ng dahan-dahan habang nakasandal sa kanyang bagong kotse. Isang kotseng alam kong galing sa perang pinaghirapan ko. Ang lakas ng loob niya. Nagpo-post pa siya sa social media, praying for my wife, ang caption niya sa Facebook. Pero sa personal, nagbubunyi siya, para siyang nakawala sa hawla. Siguro iniisip niya, sa wakas, wala na ang sagabal. Akin na ang lahat. Iniisip niya na dahil matanda na ako, wala na akong laban. Iniisip niya na ang pera at kapangyarihan ay kayang takpan ang baho ng kanyang kasalanan. Tawa lang, Anton. Sige lang. I-enjoy mo ang sandaling ito. Lasapin mo ang iyong huwad na tagumpay. Dahil hindi mo alam kung ano ang parating. Gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang sugurin at kalbuhin sa harap ng maraming tao. Gusto kong isumbat sa kanya ang lahat ng kawalang hiyaan niya. Pero, hindi ko ginawa. Huminga ako ng malalim. Pumikit ako ng mariin, at nang dumilat ako, at ngumiti ako. Isang maliit at mapait na ngiti. Hindi ito ang panahon para mag-eskandalo. Ang tunay na reyna, hindi nag-iingay. Ang tunay na may hawak ng alas, hindi nagpapakita ng baraha agad. Imbes na umiyak at magmakaawa sa kanya na sabihin ang totoo, tumahimik lang ako. Pinunasan ko ang luha sa pisngi ko gamit ang panyo ko. Inayos ko ang aking salamin. Tinalikuran ko rin siya ng dahan-dahan. Akala niya, sumuko na ako. Akala niya, natakot ako sa kanya. Hinayaan ko siyang maniwala doon. Hinayaan ko siyang isipin na isa lang akong lola na walang magagawa. Kasi sa totoo lang, mas nakakatakot ang kalaban na tahimik. Mas masakit kumagat ang asong hindi tumatahol. Kalmado lang ako. Chill lang. Dahil alam ko ang totoo. At ang totoo ang magiging sandata ko. Ako si Remedios. 70 taong gulang na ako. At sa loob ng 70 taon na iyon, halos kalahati ng buhay ko ay inilaan ko para kay Angela, ang apo ko, ang prinsesa ko. Nung namatay ang mga magulang niya sa aksidente, ako ang sumalo sa kanya. Ako ang naging nanay at tatay niya. Naalala ko pa nung bata siya, wala kaming masyadong pera noon. Pero nagtrabaho ako ng maigi. Nagtinda ako sa palengke. Pumasok ako sa kung ano-anong negosyo. Lahat ng pawis at pagod ko para sa kanya. Pinag-aral ko siya sa pinakamagandang unibersidad. Sa Maynila, ang tuition fee niya, halos kalahating milyon bawat taon. Binayaran ko ng buo. Nung nag-debut siya ng 18 years old, gumastos ako ng malaki para maramdaman niyang espesyal siya. At nung ikinasal siya kay Anton, sagot ko ang lahat. Bahay, sasakyan, pati ang negosyong pinapatakbo ngayon ni Anton. Lahat ng iyon, galing sa dugo at pawis ko.
Mahigit 10 taon akong nagsakripisyo para mabigyan sila ng magandang buhay. 10 taon ng pagtitiis. Tapos ganito lang? Ganito lang ang igaganti sa akin? Ang makita ang apo ko na ginawang basahan? Hindi lang pera ang nawala sa akin. Ang nawala sa akin ay ang puso ko. Ang nag-iisang rason kung bakit ako gumigising sa umaga. Masakit isipin na ang taong pinalamon mo, ang taong binihisan mo, ay siya pa palang ahas na tutuklaw sa pamilya mo. Walang hiya, walang puso, pero may isang bagay na hindi alam ni Anton. Isang bagay na siguradong wawasak sa kanyang feeling panalo moment. Hindi niya alam na noong gabing iyon, noong gabing maulan at madilim, nandoon ako. Hindi niya alam na ako ang unang nakakita kay Angela. Sa isang liblib at madilim na parking lot sa Marina, natagpuan ko ang apo ko, nakahandusay. Halos hindi na humihinga. Duguan. Ang suot niyang puting damit ay naging pula na sa dami ng dugo. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Nanginginig ang buong katawan ko nung nilapitan ko siya. Gusto kong himatayin sa nakita ko, pero kailangan kong maging matatag. Hinawakan ko ang kamay niya, ang lalamig ng mga daliri niya. Inilapit ko ang tenga ko sa bibig niya, sa kanyang huling hininga. Gamit ang natitira niyang lakas, may ibinulong siya sa akin. Hindi ito pangalan ng ibang tao. Hindi ito aksidente. Malinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi niya. Lola, si Anton. Si Anton ang may gawa. Iyon ang resibo ko. Iyon ang alas ko. Ang huling bulong ng aking apo. Hindi alam ni Anton na alam ko. Akala niya malinis ang trabaho niya. Akala niya madadala niya sa hukay ang sikreto niya. Pero nagkakamali siya. Hawak ko ang katotohanan. At sisiguraduhin ko, sa bawat luhang pumatak mula sa mata ng apo ko, isang patak din ng dugo ang sisingilin ko sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nabubulok sa kulungan. Humanda ka, Anton. Dahil ang karma ay hindi lang basta dumarating. Ang karma ay may pangalan. At ang pangalan ng karma mo ay Remedios. Kayo ba? Naranasan niyo na bang lokohin ng taong tinuring niyong kapamilya? Yung ibinigay mo na ang lahat, pero sinuklian ka pa ng kasamaan? Kung naramdaman niyo na ang sakit na naramdaman ko, please i-like at i-share ang videong ito. Huwag nating hayaang manalo ang mga walang utang na loob. At mag-comment kayo sa ibaba. Saan kayo nanonood ngayon? Gusto kong marinig ang mga kwento nyo. Damayan tayo dito. Tayo-tayo lang ang magkakampi. Makinig kayo ng mabuti. Dahil nagsisimula pa lang ang ating kwento. Ito ang Kabanata 1, ang kahindik-hindik na pagtuklas. Ang mga sumunod na araw ay parang isang mahabang panaginip na ayaw matapos. Isang bangungot, ang amoy ng antiseptic sa ospital, ang walang tigil na tunog ng mga makina na nakakabit sa apo ko, ang puti at malamig na mga pader. Lahat ng iyon ay nagsasabing buhay pa si Angela. Pero sa tuwing titingnan ko ang kanyang mukha na puno ng pasa, ang kanyang braso na nababalutan ng semento at ang kawalan sa kanyang mga mata, parang may kung anong parte sa akin ang namamatay kasama niya. Ang anak kong si Marisa ay lumipad mula sa Cebu. Magkahawak kamay kaming nagbabantay, nagpapalitan sa tabi ng kama, mga mata na may nakatutok sa bawat pagtibok ng puso niya sa monitor. Bawat beep ng makina ay isang panalangin. Bawat patak ng gamot sa kanyang suwero ay isang pagsusumamo. Sa ikalawang araw, dumating ang mga pulis. Isang babaeng nagpakilalang Detective Maria Santos. Mga nasa 40 anyos siguro siya. May matalas na mga mata na tila kayang basahin ang nasa isip mo. Umupo siya, naglabas ng maliit na notebook at nagsimulang magtanong. Mahinahon ang kanyang boses, pero may bigat. Tinanong niya ako kung ano ang huling sinabi ng apo ko bago ito mawalan ng malay. Ang mga salitang iyon, parang lason na bumara sa lalamunan ko. Si Anton, sabi ko, at ang pangalang iyon ay parang isang sumpa. Sinabi niya, Pamilya Romualdez. Binayaran daw siya. Nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kilay ng detective. Alam niya kung sino ang mga tinutukoy ko. Sa Makati, sa buong Pilipinas,
Sino ba ang hindi nakakakilala sa pangalang Romualdez? 4 na henerasyon ng yaman na hindi mo maisip kung saan nagmula at saan nagtatapos. Mga yaman na nakatatak sa mga gusali, sa mga ospital, sa mga pangalan ng kalsada. Ang lolo ni Anton, isang alamat sa industriya ng shipping. Ang ama niya, si Ricardo, ang hari ng isang pribadong kumpanya na humahawak sa mga negosyong hindi mo aakalaing magkakaugnay. Sila ang uri ng tao na kayang bumili ng lahat, pati na, siguro, ng hustisya. Kailangan naming imbitahan si Ginoong Anton Romualdez para sa ilang katanungan, sabi ni Detective Santos. Isinusulat ang mga detalye. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Sana nga po magtagumpay kayo diyan, pabulong kong sagot. Ang pamilya Romualdez, mas marami pa silang abogado kaysa sa mga kamag-anak namin. At hindi ako nagkamali. Wala pang 6 na oras. Dumating si Anton. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 2 abogado na mukhang mas mahal pa ang suot na relo kaysa sa bahay namin. Lumakad sila sa pasilyo ng ospital na parang pag-aari nila ang lugar. Nagtayo sila ng isang pader. Isang pader na gawa sa pera, impluwensya at arogansya. Hindi kami pinayagang makalapit. Mula sa salamin ng waiting area, pinanood ko siya, si Anton. Perpekto ang kanyang suot, ni isang hibla ng buhok ay walang gusot. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Pero peke, iyon ang klase ng pag-aalala na inaaral sa harap ng salamin. Isang pag-arte. At doon nagsimula ang laro nila. Iniharap ng mga abogado niya ang isang alibi. Isang alibi na perpektong isinulat. May business dinner daw si Anton sa Alabang noong gabing iyon. May mga testigo, may mga resibo. Ang timeline, kung susuriin mong mabuti, ay napakasikip. Posible pa rin, pero halos imposible. Ngunit para sa pulis, sapat na iyon para magdulot ng pagdududa. At pagkatapos, ang pinakamasaklap na balita, nang sa wakas ay magising si Angela pagkatapos ng 3 araw, wala siyang maalala. Blanko. Ang huling memorya niya ay ang pag-alis niya sa trabaho, ang mga sumunod na oras. Nawala, sabi ng doktor. Normal daw iyon sa mga taong may matinding trauma sa ulo, amnesia. Ang salitang iyon ay parang isang hatol. Walang maalala ang biktima. May alibi ang suspek. At ang tanging ebidensya ko ay ang mga salitang ibinulong ng isang taong nasa bingit ng kamatayan. Para sa batas, hindi iyon sapat. Ang pader na itinayo ng mga Romualdez ay tila hindi na kayang gibain. Sarado na ang kaso bago pa man ito tuluyang mabuksan. Araw-araw, dinadalaw ni Anton ang apo ko, nagdadala ng mga bulaklak at prutas, umaarting isang mapagmahal na asawa. At si Angela, sa kanyang pagkalito at kawalan ng alaala, nagsimulang maniwala sa kanya. Nagsimula siyang maniwala sa pag-arte. At ako na nakakaalam ng katotohanan. Wala akong magawa kundi ang manood sa gilid, habang ang puso ko ay unti-unting nadudurog. Pakiramdam ko, hindi lang ang apo ko ang binugbog nila noong gabing iyon. Binugbog din nila ang pag-asa ko. Binugbog din nila ang paniniwala ko sa hustisya. Lumipas ang mga linggo. Pinalabas na ng ospital si Angela. Gusto sana ng ina niya, ni Marisa, na iuwi siya sa Cebu. Palayo sa lugar na ito. Palayo kay Anton. Pero tumanggi ang apo ko. Sa bahay daw nila siya uuwi. Sa bahay nila ni Anton. Asawa ko siya, Mama. Lola, mahal ako ni Anton. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi. At sa bawat pagbigkas niya ng mga salitang iyon, parang isang kutsilyo ang sumasaksak sa puso ko. Umuwi siya sa isang magandang bahay na parang isang gintong hawla. At si Anton, ang bantay ng hawla, ay nagpatuloy sa kanyang perpektong pag-arte. Ako naman, bumalik sa trabaho. Sa paglilinis ng bahay ng ibang mayayaman. Ang bawat sulok na aking kinukuskos, ang bawat sahig na aking pinapakintab, ay nagpapaalala sa akin ng aking pagiging invisible. Isang kasambahay, isang taong nandyan pero hindi nakikita. Isang taong nakakarinig pero hindi pinapakinggan. At sa ganoong kalagayan,
Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay parang isang kumunoy na dahan-dahan kang hinihila pababa gabi-gabi. Hindi ako makatulog. Iniisip ko ang mga pasa sa mukha ng apo ko. Ang mga salitang ibinulong niya. Binayaran siya. Isang gabi, habang nakaupo ako sa maliit naming kusina, napatingin ako sa isang lumang litrato sa dingding. Litrato ng aking ina. Si Inay. Namatay siya, 10 taon na ang nakalipas. Katulad ko, kasambahay din siya buong buhay niya. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, bigla akong may naalala. Mga kwento. Mga kwentong ibinabahagi niya sa amin ng ate ko, si Teresita, tuwing linggo pagkatapos magsimba. Mga kwento tungkol sa mga pamilyang pinagsisilbihan niya. At, naalala ko, matagal siyang nagsilbi sa pamilya Romualdez. Sa lolo pa ni Anton, kay Teodoro Romualdez. Naalala ko ang sinabi niya, na isinusulat niya ang lahat dahil ang mga taong tulad natin, Elena, sabi niya sa akin noon, ang tanging yaman natin ay ang ating mga nakikita at naririnig ang katotohanan. Sa isang iglap, parang isang malakas na kidlat ang tumama sa akin. Ang mga journal. Kinabukasan, hindi ako nag-aksaya ng oras. Sumakay ako ng bus papuntang Quezon City, sa bahay kung saan kami lumaki. Ang bahay kung saan nakatira ngayon ang ate ko, si Ate Tess. Binuksan niya ang pinto, naka-apron pa, at may mga lupa sa kamay mula sa kanyang paghahalaman. Nang makita niya ang mukha ko, alam niya agad na may mabigat akong dala. Elena? Bakit? Ang apo mo, kamusta na siya? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Buhay siya, ate, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig. Pero kailangan ko ng tulong mo, Ate Tess. Naalala mo ba ang mga kwento ni Inay? Tungkol sa mga Romualdez, nakita ko ang pagbabago sa mukha ng kapatid ko. Ang kanyang mga ngiti ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Ang mga journal, bulong niya. Alam niya kung ano ang tinutukoy ko. Nasaan sila, ate? Tumingin siya sa akin ng matagal. Elena, alam mo ang sinabi ni Inay. Ang mga sikretong iyon ay para sa atin lang. Mamamatay kasama natin. Maliban na lang kung wala ng ibang paraan. Tinitigan ko siya pabalik. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. Ate, sabi ko, ang boses ko ay basag. Wala na tayong ibang pagpipilian. Hindi na siya nagsalita. Tumango lang siya at iginiya ako papasok. Umakyat kami sa makipot na hagdanan papunta sa atik. Maalikabok at mainit. Ang amoy ng lumang kahoy at papel ay bumalot sa amin. Sa isang sulok, may isang lumang baul. Ang baul na dala-dala pa ni Inay mula sa probinsya noong dalaga pa siya. Binuksan ito ni Ate Tess. At sa loob, nakabalot sa isang malinis na tela, naroon sila, 15 piraso ng notebook, 15 journal. Ang bunga ng 40 taon ng pagmamasid. 40 taon ng pagiging invisible. Sa mga sandaling iyon, habang hawak ko ang unang journal, naramdaman ko, hindi na ako isang matandang babae na walang kapangyarihan. Hawak ko sa aking mga kamay ang isang lihim na sandata. Sa sumunod na linggo, ang kusina ni Ate Tess ang naging mundo ko. Sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilya, sa tabi ng isang tasa ng mainit na kape, isa-isa kong binuklat ang mga pahina ng nakaraan. Ang bawat journal ay isang bintana sa isang mundong hindi ko lubos na kilala, isang mundo ng karahasan na nababalutan ng karangyaan. Ang sulat kamay ni Inay, malinis at maayos, ay parang isang tinig mula sa libingan. Nagsasalaysay ng mga kwentong hindi niya kailanman masabi ng malakas. Hindi ito simpleng tsismis ng isang katulong. Ito ay isang detalyadong talaan. Isang dokumentasyon ng isang kriminal na pamilya. Nandoon ang lahat, kumpleto sa petsa at mga pangalan. Binasa ko kung paano itinayo ni Teodoro Romualdez, ang lolo ni Anton, ang kanyang imperyo. Hindi lang sa shipping, kundi sa pananakot, sa pagbili ng mga politiko, sa sapilitang pagpapaalis sa kanyang mga kakumpetensya. May isang entry noong 1971. Tungkol ito sa isang business partner niya na nagngangalang James Whitmore. Ayon kay Inay, nagbanta si Ginoong Whitmore
na ibubunyag ang pandaraya sa accounting ng kumpanya ni Teodoro. Makalipas ang 2 linggo, natagpuan siyang patay. Nalunod daw sa isang boating accident, isang aksidente. Pero isinulat ni inay na narinig niyang sinabi ni Teodoro sa telepono, "Problem solved." May isa pang kwento, mas personal. Isang sekretarya na nagngangalang Catherine. Maganda, bata, at matalino. Nabuntis siya. At sinabi niya sa ilang mga kaibigan na si Teodoro ang ama. Bigla na lang siyang hindi na pumasok sa trabaho. Nag-resign daw at umuwi sa probinsya. Pero isinulat ni inay na nakita niya si Teodoro na nag-abot ng isang makapal na sobre sa 2 lalaking nakakatakot ang itsura at narinig niyang sinabi, "Siguraduhin niyong hindi na siya magsasalita." Hindi na muling nakita si Catherine. Pero hindi lang mga kwento ang naroon. May mga ebidensya. Mga resibong kinopya ni inay mula sa basurahan ng opisina ni Teodoro. Mga bank statement na nagpapakita ng malalaking bayad sa mga taong may criminal record. Mga sulat na basta na lang tinapon ni Teodoro. Sa pag-aakalang walang sinuman ang mag-aabalang pulutin ang mga ito. Hindi niya inakala na ang kanyang invisible na kasambahay ay marunong magbasa, marunong mag-isip, at marunong magtago. Habang palalim ako ng palalim sa pagbabasa, isang nakakakilabot na katotohanan ang unti-unting nabubuo sa aking isipan. Ang kasamaang ito ay hindi namatay kasama ni Teodoro. Ipinamana niya ito. Binasa ko ang tungkol sa batang Ricardo, ang ama ni Anton, kung paano siya isinasama ng kanyang ama sa mga kaduda-dudang pulong. Kung paano niya pinapanood ang kanyang ama na gamitin ang pera at kapangyarihan para durugin ang sinumang humadlang sa kanila. Natutunan ni Ricardo ang lahat at ipinasa niya ito sa kanyang anak, kay Anton. Doon ko naalala ang isang usapan namin ni Angela, 6 na buwan bago ang kasal. Umiinom kami ng kape sa apartment niya. "Lola," sabi niya, "gusto ng daddy ni Anton na pumirma kami sa isang prenup. Sobrang detalyado, para daw protektahan ang yaman ng pamilya nila." Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Pakiramdam ko, "Lola, para sa kanila, hindi ako sapat." Pakiramdam ko, binabantayan nila ang pera nila mula sa akin. Noong mga panahong iyon, sinabi ko sa kanya na normal lang iyon sa mayayamang pamilya. Pero ngayon ko lang naintindihan. Hindi lang pera nila ang kanilang pinoprotektahan. Pinoprotektahan nila ang kanilang imperyo. At ang sinumang ituring nilang banta ay kanilang inaalis, tinatanggal, binubura. Ang apo ko, para sa kanila, ay hindi isang minamahal na asawa. Siya ay isang banta, isang hampaslapa na nakapasok sa kanilang malinis at perpektong mundo, isang pagkakamali na kailangan itama. At ang paraan nila ng pagtatama ay marahas at madugo. Nang isara ko ang huling journal, hindi na ako ang dating Elena. Ang takot sa aking puso ay napalitan ng isang malamig na galit. Ang kalungkutan ko ay naging isang matibay na determinasyon. Hindi na ito tungkol lang sa apo ko. Ito ay tungkol sa lahat ng biktima ng mga Romualdez. Ito ay para sa hustisya na matagal nang ipinagkait. Isang Martes ng hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa bahay, tumunog ang telepono ko. Nakita ko ang pangalan ni Angela sa screen. Nanginginig kong sinagot ito. "Hello, Apo." "Lola." Ang boses niya ay basag, puno ng takot. "Lola, puwede po kayong pumunta dito. Wala si Anton. At kailangan ko po ng kausap." Hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang aking bag at agad na nagpunta sa bahay nila sa Forbes Park. Ang modernong bahay na gawa sa salamin at bakal ay parang isang kulungan sa gitna ng paraiso. Pagpasok ko, nakita ko si Angela na nakaupo sa kusina, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga pasa, kahit na naghihilom na, ay tila isang permanenteng paalala ng kanyang sinapit. "Apo, anong nangyari?" tanong ko. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay na walang cast. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Lola," bulong niya, "may mga naaalala na ako." Huminga siya ng malalim, mga pira-piraso.
sabi ng doktor. Posibleng mangyari daw habang naghihilom ang utak ko. Hinintay ko lang siya. Hindi ko siya pinilit. Nag-away kami noong gabing iyon, panimula niya. Bago ako umalis sa trabaho, tumawag si Anton. Sabi niya, may mahalaga daw na gustong pag-usapan ang daddy niya. Pinapupunta niya ako sa marina, pribado daw. Kaya pumunta ako, huminto siya, at hinawakan ang likod ng kanyang ulo. Pagdating ko doon, naghihintay si Anton, kasama ang daddy niya, si Ricardo. Ang boses niya ay lalong nanghina. Sinabi ni Ricardo. Sinabi niya na nagkamali sila. Nagkamali sila na pinayagan si Anton na pakasalan ako. Dito na nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. Nag-research daw sila, Lola. Nalaman nila ang lahat tungkol sa pamilya natin. Ang trabaho mo, ang hirap na dinanas ni Mama. Lahat. Ang sabi niya, mga hampas lupa daw tayo. At kailangan nilang itama ang kanilang pagkakamali. Ang mga kamao ko ay kusang nagsikip. Ang mga salitang iyon. Ang parehong mga salita na narinig ko sa ospital. Si Anton, Lola. Nakatayo lang siya doon. Walang ginawa, walang sinabi. Habang nilalait ng ama niya ang pamilya natin. Pagkatapos, pagpapatuloy niya, in-offeran niya ako ng pera. 10 milyong piso. Para lang daw akong mawala. Pumirma sa mga papeles na nagsasabing isang pagkakamali ang kasal namin at hinding-hindi na muling magpapakita sa kanila. Anong sinabi mo, Apo? Isang bahid ng tapang ang lumitaw sa kanyang mukha. Sinabi ko, sa kanilang magsama sila sa impyerno. Sinabi ko, si Anton ang pinakasalan ko, hindi siya. At kung gusto ni Anton ng diborsyo, dapat si Anton ang magsabi sa akin. Pagkatapos, tumalikod ako. Naglakad ako pabalik sa kotse ko. At doon na, napahawak siya muli sa kanyang ulo. May naramdaman akong malakas na tumama sa akin. Bumagsak ako. At bago ako mawalan ng malay, Lola, narinig ko. Malinaw na malinaw. Narinig ko ang boses ni Ricardo na sinasabi kay Anton. Huminto siya at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at takot. Ang sabi niya, tapusin mo na. Gawin mong mukhang aksidente. Ang mga salitang iyon ay parang isang sentensya ng kamatayan. Ang huling piraso ng puzzle ay nalagay na sa lugar. Niyakap ko ang aking apo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sinabi mo na ba ito sa pulis? Tanong ko. Umiling siya. Sinubukan kong tawagan si Detective Santos. Sabi niya, kung walang ibang ebidensya, salita ko lang laban sa salita nila. Ang abogado ni Anton, nagsasabi na raw na gawa-gawa ko lang ang lahat dahil sa pinsala sa ulo ko. At si Ricardo, Lola, napakarami niyang koneksyon. Ang chief of police, kagolf niya. Ang opisina ng fiskal, tumatanggap ng donasyon mula sa kumpanya niya. Sino ang maniniwala sa atin? Tama siya. Iyon ang pader na sinubukan kong gibain. Pero ngayon, iba na. Ngayon, mayroon na akong hindi lang isang kuwento. Mayroon na akong 50 taon ng mga kuwento. Tinitigan ko ang aking apo. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Makinig ka sa akin, Angela, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at puno ng kasiguraduhan. Kailangan mong magtiwala kay Lola. Tatawagan ko ang mama mo. Kailangan mong umuwi muna sa Cebu. Habang nasa trabaho si Anton, mag-impake ka. Ngayon din, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, pero nakita ko rin ang isang maliit na ningas ng pag-asa. Tumango siya. Habang nag-iimpake siya, kinuha ko ang aking telepono. Ang unang tawag, kay Marisa. Ang pangalawa, kay Ate Tess. At ang pangatlo ang pinakamahalaga sa lahat. Tinawagan ko ang isang pangalan na matagal ko nang itinago sa aking isipan, isang abogado. Si Attorney Fatima David, isang babaeng lumaki sa hirap, tulad namin. Isang babaeng ginawa niyang misyon na ipaglaban ang mga taong tulad namin. Ang digmaan ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito, hindi na kami lalaban ng walang sandata. Ang mga sumunod na araw matapos ang pag-uusap namin ni Angela ay parang isang karera laban sa oras.
Bawat tunog ng telepono, bawat pagdaan ng isang mamahaling sasakyan sa aming kalye, ay nagdudulot ng kaba sa aking dibdib. Ligtas na si Angela sa Cebu, kasama ng kanyang ina. Pero alam ko, hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang unang hakbang ay ang pagtawag kay Attorney Fatima David. Ang opisina niya ay hindi matatagpuan sa isang mataas at makintab na gusali sa Makati. Ito ay isang maliit na espasyo sa isang lumang gusali sa Maynila, puno ng mga tambak na folder at libro. Simple, pero malinis. At sa gitna ng lahat ng iyon, nandoon siya. Isang babaeng nasa mga 30 anyos. May matalas na mga mata at isang ngiti na nagsasabing naiintindihan niya ang hirap ng buhay. Inilatag ko sa kanyang mesa ang lahat. Ang kwento ni Angela, ang pader ng kapangyarihan ng mga Romualdez, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga journal ng aking ina. Dinala namin ni Ate Tess ang baul. Sa loob ng maliit na opisina ni Attorney David, sa ilalim ng liwanag ng isang fluorescent lamp, binuksan namin ang nakaraan. Sa unang 2 oras, nagsalita lang ako. Kinuwento ko ang lahat, mula sa pagkatagpo ko kay Angela hanggang sa pagbabalik ng kanyang mga alaala. Si Attorney David ay nakinig ng walang anumang pagkagambala. Tumatango lang siya paminsan-minsan at may mga isinusulat sa kanyang yellow pad. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang bumalot sa amin. Tinitigan niya ang baul. "Maaari ko po bang makita?" Tanong niya. Ang boses niya ay magalang. Tumango ako. Magkasama kami ni Ate Tess na inilabas ang mga journal. 15 piraso. Inilapag namin ang mga ito sa kanyang mesa. Dahan-dahan, kinuha ni Attorney David ang unang journal. Ang luma at marupok na mga pahina ay parang isang sagradong bagay sa kanyang mga kamay at nagsimula siyang magbasa. Ang sumunod na gabi ay naging 3 gabi. Ang opisina ni Attorney David ang naging aming tahanan. Si Ate Tess ang nagdadala ng pagkain at kape, habang kami ni Attorney David ay nagbabasa, nag-uusap, at nagtatagni-tagni ng mga piraso ng isang madilim na kasaysayan. Nakita ko kung paano nagbago ang ekspresyon ng aming abogado. Mula sa propesyonal na interes, naging personal na pagkagulat ito, at sa huli, naging isang nag-aalab na determinasyon. Hindi ito basta-basta, sabi niya sa amin noong 3 gabi, habang nakasalansan sa kanyang mesa ang mga kopya ng mga dokumento at mga litrato mula sa journal. Hindi ito simpleng kaso ng attempted murder. Ang hawak natin dito, Ginang Reyes, ay isang dokumentasyon ng isang criminal enterprise, racketeering, conspiracy, tax evasion, at posibleng multiple homicides. Ang mga salitang iyon, mga salitang legal na hindi ko lubos na maintindihan, ay may isang malinaw na kahulugan sa akin. Ang kasamaan ng mga Romualdez ay mas malalim at mas malawak pa kaysa sa aking inakala. Pero paano natin ito lalabanan, Attorney? Tanong ni Ate Tess. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Ang mga pulis, ang mga piskal, marami silang koneksyon. Iyon ang pinakamabigat na tanong. Tumingin sa amin si Attorney David. Tama po kayo, sabi niya. Kung idadaan natin ito sa karaniwang proseso, sa lokal na pulisya, malaki ang posibilidad na ito ay madismiss. Sasabihin nilang walang sapat na ebidensya. Sasabihin nilang hearsay lang ang mga nasa journal. Gagamitin ng mga Romualdez ang kanilang impluensya para ibaon ito ng malalim. Kailangan natin ng isang alyansang mas malakas kaysa sa kanila. Isang alyansang hindi kayang bilhin ng pera. At ano po iyon? Tanong ko. Sumandal si Attorney David sa kanyang upuan. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang manlalaro ng chess na nakakita ng isang magandang tira. Ang mga krimen na nakasulat dito, sabi niya, sabay tapik sa mga journal, ay hindi lang laban sa mga individual. Ito ay mga krimen laban sa Estado. Insurance fraud, tax evasion, ito ay mga bagay na interesado ang isang ahensya na hindi basta-basta kayang kontrolin ng mga lokal na politiko. Huminga siya ng malalim
Bago sabihin ang mga salitang magpapabago sa lahat, kailangan nating dalhin ito sa National Bureau of Investigation, sa NBI. Ang mga letrang iyon ay parang isang malakas na kulog. Isang ahensya na naririnig ko lang sa balita. Para sa isang ordinaryong taong tulad ko, ang paglapit sa kanila ay parang pagpasok sa isang ibang mundo. Pero sa mga mata ni Attorney David, nakita ko ang kasiguraduhan. May mga tao akong kilala doon, sabi niya. Mga taong katulad natin, na naniniwala pa rin sa tunay na hustisya. Ihanda natin ang lahat. Bawat detalye, bawat ebidensya. Kapag humarap tayo sa kanila, kailangan nating maging handa. Dahil kapag sinimulan na natin ito, wala nang atrasan. Sa gabing iyon, sa maliit na opisina na iyon, isang alyansa ang nabuo. Isang alyansa ng 3 babae na may iba't ibang pinanggalingan, ngunit may iisang layunin. Ang gibain ang pader ng kapangyarihan na matagal nang itinayo ng pamilya Romualdez. Ang 2 araw na paghihintay ay parang 2 taon. Habang si Attorney David ay nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kontak sa NBI, kami naman ni Ate Tess ay bumalik sa bahay, dala-dala ang isang halo ng pag-asa at takot. Paano kung hindi sila maniwala? Paano kung, kahit ang NBI, ay may mga koneksyon din ang mga Romualdez? Ang mga tanong na iyon ay bumabagabag sa aking isipan. Sinubukan kong maging normal. Nagluto ako, naglinis, nagdilig ng halaman. Pero ang aking isip ay nasa ibang lugar, nasa isang posibleng hinaharap kung saan makakamit namin ang hustisya o sa isang mas madilim na hinaharap kung saan kami naman ang kanilang babalikan. Sa wakas, noong Huwebes ng hapon, tumawag si Attorney David, Ginang Reyes. Sabi niya, at narinig ko ang excitement sa kanyang boses. May maganda akong balita. Kailangan nating magkita. Ngayon din. Nagmadali akong pumunta sa kanyang opisina. Pagdating ko, nakita ko siyang nakangiti. Isang tunay na ngiti ng tagumpay. Nakausap ko na sila, sabi niya. At hindi lang sila interesado. Matagal na pala nilang minamanmanan ang mga Romualdez. Umupo ako, hindi makapaniwala. Ipinaliwanag niya na may isang Special Investigation Unit sa NBI na nakatutok sa mga white-collar crimes o mga krimeng pang-ekonomiya. Ang kumpanya ni Ricardo Romualdez, ang Romualdez Holdings, ay nasa kanilang radar na pala sa loob ng halos 1 taon dahil sa hinala ng securities fraud at insider trading. Ang problema nila, sabi ni Attorney David, ay kulang sila sa matibay na ebidensya. Marami silang nakikitang usok, pero hindi nila mahanap ang apoy. Puro hinala. Pero walang direktang patunay na mag-uugnay kay Ricardo sa mga ilegal na transaksyon. At doon pumasok ang aming alas. Ang mga journal ng nanay ninyo. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning, ang naging susi, ang naging apoy. Ipinakita nito sa NBI ang isang bagay na mas malaki pa sa securities fraud. Ipinakita nito ang isang pattern. Isang 50 taong pattern ng kriminal na gawain. Mula sa lolo hanggang sa ama. Ang mga journal ang nagpatunay na ang pagiging kriminal ay hindi lang sideline ng mga Romualdez. Ito ang pundasyon ng kanilang imperyo. Ang nakausap niya ay isang babaeng ahente, si Agent Cristina Ocampo, isang veterano sa Economic Crimes Division. Ayon kay Attorney David, nang marinig ni Agent Ocampo ang tungkol sa mga journal, at nang ikonekta ito sa kasalukuyang kaso ng attempted murder sa apo ko, nabuo ang isang perpektong larawan. Ang kaso ni Angela ay hindi na isang hiwalay na insidente ng domestic violence. Ito ay naging ang pinakabagong ebidensya ng isang matagal ng criminal enterprise. At ngayon, mayroon na silang plano, sabi ni Attorney David. Ang kanyang boses ay bumaba, naging seryoso. Hindi sila basta-basta magsasampa ng kaso. Masyadong matagal iyon at bibigyan lang nito ng panahon ang mga Romualdez na itago ang kanilang mga ari-arian at impluwensyahan ang mga testigo. Gagamitin nila ang lahat ng hawak natin bilang isang alas
sa isang napakahalagang pagpupulong. Anong pagpupulong? Tanong ko. Magpapadala sila ng formal na imbitasyon kina Ricardo at Anton Romualdez. Hindi ito isang arrest warrant. Isa lang itong imbitasyon para sa questioning. Pero sa pagpupulong na iyon, ilalatag ni Agent Ocampo ang lahat ng nasa journal, lahat ng krimen ng kanilang ama at lolo, at pagkatapos, ilalatag niya ang kaso ni Angela. Bibigyan niya sila ng isang pagpipilian. Huminto si Attorney David at tumingin sa akin. Ang pagpipilian ay ito. Maaaring umamin si Anton sa kasong attempted murder at makulong. At si Ricardo ay makikipagtulungan ng buo sa investigasyon ng NBI sa kanyang kumpanya. Bilang kapalit, ang mga krimen ng nakaraan, ang mga nasa journal ay mananatiling confidential at hindi nahahabulin pa ng gobyerno. Iyon ang option A. At ang option B? Kung tatanggi sila, sabi ni Attorney David, ang kanyang boses ay naging matigas. Aarestuhin sila pareho sa mismong araw na iyon at bubuksan ng NBI ang lahat, ang bawat krimen, ang bawat sikreto, ang kaso ni Angela, ang pandaraya sa kumpanya at lahat ng kasalanan ni Teodoro. Guguho hindi lang ang kanilang kumpanya, kundi ang buong pangalan at reputasyon ng pamilya Romualdez. Ito ay isang bitag, isang perpektong bitag. Pero bago ako tuluyang magdiwang, may huling sinabi si Attorney David. Ginang Reyes, kailangan ninyong maintindihan, kapag ginawa natin ito, magagalit sila. Magagalit ang mga taong sanay na laging nananalo. Maaari silang gumanti. Sa inyo, sa pamilya ninyo. Sigurado po ba kayo dito? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Inalala ko ang mukha ng aking apo sa ospital. Ang mga salitang hampas lupa. Ang 40 taon ng paninilbihan ng aking ina. Habang pinakikinggan ang mga krimen na akala nila'y walang nakakarinig. Tumingin ako kay Attorney David at ang lahat ng aking takot ay nawala. Napalitan ito ng isang matatag na kapayapaan. Hayaan niyo silang subukan, sabi ko. Ang araw ng pagpupulong ay dumating. Miyerkules ng umaga. Ang gusali ng NBI sa Taft Avenue ay tila isang dambuhalang gawa sa semento at bakal, nagbabantay sa mga sikreto ng lungsod. Sa loob, ang hangin ay malamig, at ang lahat ay kumikilos ng may awtoridad. Hindi ito ang aking mundo. Pakiramdam ko ay isa akong maliit na ibon na napadpad sa pugad ng mga agila. Iginiya kami ni Attorney David sa isang maliit na silid, isang observation room. Mayroon itong malaking salamin sa isang pader. One-way mirror po ito. Paliwanag niya. Nakikita natin sila, pero hindi nila tayo nakikita. Umupo ako sa isang upuan, kasama si Ate Tess. Si Angela ay nanatiling ligtas sa Cebu, malayo sa lahat ng ito. Maya-maya, nagsimula na silang dumating sa kabilang silid. Ang interview room. Unang pumasok si Ricardo Romualdez, kasama ang 3 abogado. Ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa, pero nakita ko ang bahagyang inis sa kanyang mukha. Hindi siya sanay na inuutusan. Sanay siyang naguutos. Sumunod na pumasok si Anton, kasama ang sarili niyang abogado. Nang makita niya ang kanyang ama, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Halatang hindi niya inaasahan ito. At sa huli, pumasok si Agent Cristina Ocampo. Hindi siya matangkad, pero ang kanyang presensya ay pumuno sa buong silid. Kalmado siyang umupo sa tapat nilang lahat. Walang paligoy-ligoy. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Magandang umaga, mga Ginoo, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Salamat sa pagdating ninyo. Nagsimula siyang maglabas ng mga litrato. Mga lumang litrato na kinunan mula sa mga journal ng aking ina. Mga larawan ni Teodoro Romualdez kasama ang mga kilalang kriminal noong araw. Inilapag niya ang mga kopya ng bank statement, ang mga sulat. Ang mga dokumentong ito, panimula niya, ay nagdedetalye ng halos 50 taon ng posibleng kriminal na gawain ng pamilya Romualdez. Tax evasion, insurance fraud, bribery. Agad na tumayo ang isa sa mga abogado. Objection. Saan nanggaling ang mga walang basehang paratang na ito? Hindi man lang kumurap si Agent Ocampo. Itinaas niya ang isang kamay.
Hindi pa ako tapos, attorney. Tumingin siya ng diretso kay Ricardo. Mayroon din kaming testimonya mula kay Angela Reyes na kayo, Ginoong Ricardo Romualdez, at ang inyong anak na si Anton ay nagtangkang patayin siya noong 8 ng Nobyembre. Nakaalala na po siya sa lahat ng nangyari. Handa siyang tumestigo na inutusan ninyo ang inyong anak na tapusin na siya pagkatapos ninyo siyang alukin ng pera para lisanin ang inyong pamilya. Katawa-tawa, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga abogado ninyo ay makikinig, putol ni Agent Ocampo. Ang kanyang boses ay hindi tumaas pero lalong bumigat. Dahil heto ang mangyayari. Bibigyan ko kayo ng isang pagpipilian. Sa likod ng salamin, hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Ate Tess. Ito na iyon. Inilatag ni Agent Ocampo ang 2 landas. Ang option A at ang option B. Habang nagsasalita siya, pinanood ko ang pagbabago sa mukha ni Ricardo Romualdez. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkabahala, pagkatapos ay pagkalito at sa huli, takot. Isang uri ng takot na hindi niya pa marahil naramdaman sa buong buhay niya. Ang takot ng isang taong nawawalan ng kontrol. Nang matapos si Agent Ocampo, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang anak. Si Anton ay nakatingin lang sa sahig, nanginginig. Ang mga abogado ay nagbubulungan. Sa wakas, nagsalita si Ricardo. Ang kanyang boses ay garalgal. Gusto kong makita ang mga journal na iyan. Patunayan ninyo ang kanilang authenticity. Ngumiti si Agent Ocampo. Na-authenticate na po ng aming mga eksperto. Pero sige, bibigyan namin kayo ng panahon para suriin ang mga ito. Ang sumunod na 4 na oras ay ang pinakamahabang 4 na oras ng aking buhay. Isa-isang sinuri ng kanilang mga abogado ang bawat pahina. Sa likod ng salamin, pinanood ko ang pagguho ng isang hari. Bawat pahina na kanyang binabasa ay tila isang sampal mula sa multo ng kanyang ama, isang paalala ng mga kasalanang akala niya ay nailibing na. Sa isang punto, nagtanong si Anton, ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Saan? Saan ninyo nakuha ang lahat ng ito? Ngumiti si Agent Ocampo, at sa pagkakataong iyon, pakiramdam ko ay tumingin siya ng diretso sa aming kinaroroonan. Ang mga babaeng inakala ninyong hindi mahalaga ay laging nakatingin at nakikinig. Sa huli, wala na silang nagawa. Sila ay nasukol, walang lusot. Tumingin si Ricardo sa kanyang mga abogado, pagkatapos ay sa kanyang anak. At sa wakas, tumingin siya kay Agent Ocampo. Ang dating hari ay isa na ngayong bilanggo sa kanyang sariling mga kasalanan. Pumapayag kami, sabi niya. Isang salitang nagpabagsak sa isang imperyo. Ang paglabas namin mula sa gusali ng NBI ay parang paglabas mula sa isang madilim na kuweba patungo sa sikat ng araw. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng isang napakabigat na tinik na matagal nang nakabaon sa aking dibdib. Sa wakas, makakahinga na ako ng maluwag. Ang mga sumunod na buwan ay mabilis na lumipas, na para bang ang hustisya na matagal nang natutulog ay biglang nagising at nagmadaling kumilos. Tinupad nila ang kanilang kasunduan. Si Anton Romualdez, sa harap ng isang hukom, ay umamin sa krimen na attempted murder. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang mga abogado. Nakatayo siyang mag-isa, isang anino ng dating mayabang na lalaki. Hinatulan siya ng 18 taon na pagkakakulong. 18 taon, isang bilang na hindi kayang bilhin ng kanilang pera. Habang dinadala siya palabas ng korte, ang kanyang mga mata ay naghanap sa mga tao. Nagtama ang aming mga paningin. Wala akong nakitang pagsisisi. Ang nakita ko lang ay ang pagkatalo. Si Ricardo naman ay hindi nakulong. Pero ang kanyang sinapit ay marahil mas masahol pa para sa isang taong tulad niya. Tumupad siya sa kanyang pangako at nakipagtulungan sa NBI. Ang kanyang kooperasyon ay nagbukas ng isang Pandora's box ng katiwalian sa kanyang kumpanya. Napatunayan ang securities fraud, insider trading, at malawakang tax evasion. Upang maiwasan ang tuluyang pagkakakulong,
Pumayag siyang magbayad ng mga multa at restitution. Ang halaga? Mahigit 1.5 bilyong piso. Isang halagang halos sumaid sa yaman ng kanilang pamilya. Ang Romualdez Holdings, ang pundasyon ng kanilang kapangyarihan, ay sapilitang ibinenta. Ang mga nalikom ay ipinamahagi sa mga investor na kanilang niloko. Ang pangalang Romualdez, na dating simbolo ng yaman at impluensya, ay naging simbolo ng kahihiyan. Ang kanilang mga kaibigan sa alta sosyedad ay biglang lumayo. Ang kanilang mga koneksyon sa gobyerno ay biglang naglaho. Ang imperyong itinayo sa loob ng 50 taon sa pundasyon ng kasinungalingan at krimen ay gumuho sa loob lamang ng ilang buwan. Sila ay nadurog, piraso, bawat piraso. Sa gitna ng lahat ng ito, sinimulan naman ng aming pamilya ang paghilom. Nag-file ng divorce si Angela habang si Anton ay naghihintay ng kanyang sentensya. Bumalik siya sa Maynila, hindi na sa Forbes Park, kundi sa isang maliit na apartment na malapit sa dagat. Tinanggap niya ang isang trabaho sa isang non-profit organization na nangangalaga sa karagatan. Ito ang kanyang pangarap bago pa man dumating si Anton sa buhay niya. May mga gabi pa rin siyang binabangungot. Nagpupunta siya sa isang therapist 2 beses sa isang linggo. Ang mga peklat, pisikal man o emosyonal, ay mananatili doon. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, siya ay malaya at higit sa lahat, siya ay buhay. Si Marisa ay bumalik na rin sa Maynila upang makasama ang kanyang anak. Si Ate Tess ay mas madalas nang ngumingiti habang nag-aalaga ng kanyang mga halaman. At ako ay nakakaramdam ng isang kapayapaang hindi ko pa naramdaman kailanman. 1 taon matapos ang insidente sa parking lot, nagdesisyon kami ni Ate Tess kung ano ang gagawin sa mga journal. Dinala namin ang mga ito sa National Library of the Philippines. Hindi para isumbong ang mga krimen na nakasulat doon, dahil ang mga iyon ay mananatiling selyado bilang parte ng kasunduan. Ibinigay namin ang mga ito para sa kanilang archives na may isang kondisyon na gawin itong available para sa mga mananaliksik na nag-aaral tungkol sa economic crime at social inequality. Ang mga sikreto ng aking ina ay hindi na isang sandata. Ito ay naging isang aral. Isang aral para sa mga susunod na henerasyon. Ang pamilyang inakala nilang hindi magigiba ay nawasak. Ang babaeng inakala nilang kaya nilang burahin ay muling nabubuhay, at ang mga babaeng inakala nilang invisible. Kami pala ang may hawak ng huling halakhak. Ang pagbagsak ng isang imperyo ay hindi nangyari dahil sa isang malakas na pagsabog. Ito ay nangyari dahil sa mga pabulong na naisulat, sa mga luhang tinago, at sa katotohanang hindi kailanman namamatay. Linggo ng umaga. May dalang sampagwita at puting rosas, magkasama kami ni Ate Tess na naglalakad sa tahimik na sementeryo. Ang amoy ng sariwang damo at ang dampi ng hangin mula sa di kalayuang dagat ay nagdudulot ng isang pamilyar na kapayapaan. Huminto kami sa harap ng isang simpleng puntod. Walang engrandeng pangalan, walang magarbong disenyo. Nakaukit lang doon ang pangalan ng aming ina. Ang ina na nagsimula ng lahat ng ito nang hindi niya namamalayan. Inilapag namin ang mga bulaklak. Habang pinupunasan ko ang lapida, pinagmamasdan ko ang paligid. Ang mga pamilyang nagtitirik ng kandila, ang mga batang naghahabulan sa damuhan. Isang ordinaryong linggo. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman kong ordinaryo rin kami, payapa. Ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa dati, pero hindi na ito katulad ng dati. Mas maganda na. Si Angela, ang aking apo. Nakikita ko na ulit ang kislap sa kanyang mga mata. Ang ngiti niya ay umaabot na ulit sa kanyang mga pisngi. Hindi na siya ang sirang manika na natagpuan ko sa parking lot. Isa na siyang mandirigma na may mga peklat, pero buo. Nagtatrabaho siya sa isang marine conservation group. Ibinubuhos ang kanyang talino at puso sa pagliligtas sa karagatan. Sabi niya, ang dagat daw ay parang siya. Malawak, puno ng mga sikreto, pero kayang maghilom sa sarili nitong paraan.
May mga gabi pa ring mahirap. Ngunit ngayon, kapag siya ay nagigising mula sa isang masamang panaginip, hindi na takot ang kanyang nararamdaman, kundi pasasalamat. Pasasalamat na siya ay buhay at malaya. Si Marisa, ang anak ko, ay tumigil na sa pagsisisi sa sarili. Matagal niyang dinala ang bigat. Iniisip na sana ay nakita niya ang panganib ng mas maaga. Ngayon, naiintindihan na niya na ang kasamaan ay marunong magtago sa likod ng isang magandang mukha at isang kilalang apelyido. Si Ate Tess naman, mas masaya na sa kanyang hardin. Kinakausap ang kanyang mga orkidyas na para bang mga apo niya rin ang mga ito. At ako si Elena Reyes, 67 anyos. Minsan, naglilinis pa rin ako ng bahay. Hindi dahil kailangan ko ng pera. Hindi na. Kundi dahil gusto ko ang routine. Gusto kong pumasok sa magagandang bahay at ipaalala sa aking sarili ang isang bagay na natutunan ko sa pinakamahirap na paraan. Na ang mga pader ay may mga tainga at ang sahig ay may mga mata. Na sa likod ng bawat nakasarang pinto may mga kuwentong naghihintay na marinig. Pero ngayon, kapag ako ay naglilinis, hindi na ako invisible. Alam ko na nakikita ko ang lahat. Naaalala ko ang lahat. At mas mahalaga ako kaysa sa inaakala ng sinuman. Madalas may nagtatanong sa akin, mga kaibigan, mga dating katrabaho, kung nagsisisi ba ako sa nangyari, kung nakakaramdam ba ako ng guilt sa pagsira sa pamilya Romualdez, sa pagwasak sa kanilang yaman at reputasyon, sa pagpapakulong kay Anton. Ang sagot ko, palaging hindi. Hindi ako nagsisisi. Dahil sila ang unang pumili. Pinili nila noong nagpasya sila na ang buhay ng aking apo ay mas mababa ang halaga kaysa sa kanilang pride. Pinili nila noong tinawag nila kaming hampas lupa. Ang salitang iyon, hindi ko iyon malilimutan. Para kaming mga hayop sa kanilang paningin, hindi mga tao. Pinili nila noong inakala nilang kaya nilang burahin si Angela na parang isang pagkakamali sa kanilang ledger. Nakalimutan nila na ang mga pagkakamali ay maaaring itama at minsan, ang pagtatama ay nagmumula sa mga taong hindi mo kailanman itinuring na isang banta. Itinuro sa akin ng aking ina na ang pagkakaiba raw ng makapangyarihan at mapanganib ay pasensya. Ang mga taong makapangyarihan, akala nila kaya nilang gawin ang lahat, ngayon din, ang mga taong mapanganib at naghihintay sila ng tamang pagkakataon. Si Inay, naghintay siya ng 40 taon. Ako, naghintay ako ng 67 taon. At nang dumating ang sandali, handa kami. Noong isang araw, habang nakaupo kami ni Angela sa may dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw, tinanong niya ako, "Lola," sabi niya, "paano po ninyo nalaman ang lahat ng gagawin? Sa gitna ng gulo, sa NBI, sa mga abogado, sa korte. Paano po kayo nanatiling kalmado?" Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi ko sa kanya ang isa pang bagay na itinuro sa akin ni Inay. Apo, ang tunay na pagkakaiba ng mga tao, wala sa laki ng kanilang bank account o sa bigat ng kanilang apelyido, nasa tibay ng kanilang pagkatao. At ang pagkatao, nabubuo iyan sa mga sandali kung kailan kailangan mong pumili. Sa pagitan ng madali at ng tama. Ang mga Romualdez, pinili nila ang madali sa buong buhay nila. Pinili nila ang pera kaysa sa moralidad, ang kapangyarihan kaysa sa prinsipyo, ang pride kaysa sa kapwa-tao. Kami, pinili namin ang tama. At sa huli, iyon ang dahilan kung bakit kami nanalo. Ang mga taong makapangyarihan, akala nila hindi sila magagapi dahil hindi pa sila nakakatikim ng pagkatalo. Pero nagkakamali sila. Nagkakamali sila dahil hindi nila pinapansin ang mga taong sa tingin nila ay invisible. Nagkakamali sila dahil nagtatapon sila ng mga dokumento, nagsasalita ng malakas sa harap ng mga taong akala nila ay bingi, at minamaliit nila ang memorya at determinasyon ng mga taong kanilang sinaktan. "Pasensya lang po ba talaga, Lola?" Tanong niya ulit. Tumingin ako sa kanya, at pagkatapos ay sa papalubog na araw. "Pasensya," sabi ko. At ang katotohanan ang pinakamalakas na sandata sa buong mundo. Huminto ako sandali
at idinugtong, kailangan lang ng sapat na panahon para ikasa. Dito sa sementeryo, habang papalubog na rin ang araw, kinakausap namin si inay. Ikinukuwento namin sa kanya ang lahat. Ang tungkol sa paghilom ni Angela, ang tungkol sa mga mananaliksik sa National Library na ginagamit na ngayon ang kanyang mga journal para isulat ang kasaysayan ng krimen at hindi pagkakapantay-pantay sa ating bansa. Ikinukuwento namin na ang kanyang pasensya ay nagbunga, na ang kanyang pagiging invisible ang naging kapangyarihan niya, na mas mahalaga siya kaysa sa kanyang inakala. At minsan, kapag umiihip ang hangin mula sa karagatan, parang naririnig ko ang boses niya. Isang pabulong na malinaw pa sa lahat. Mabuti, mga anak. Gawaing mabuti. Iyon lang naman ang mahalaga sa huli. Hindi ang yaman, hindi ang estado sa buhay, hindi ang kapangyarihan, kundi ang paggawa ng tama at ang pagsigurado na sa huli, ang mga gumagawa ng masama ay nagbabayad. Sa huli, palagi silang nagbabayad.